Yan, so welcome sa ating weekend charting at this time sa Discord naman tayo nag-call. So ito yung result ng ating survey and ito na yung inyong mga stocks. No? Part 1 is yan, Globe, BPI, AC, SMPH, SM. And part 2 is Ari Keeper, CBC Plus dito. Yan. Okay, so sige. Simulan na natin ang ating part 1. Pero bago yan, i-invite muna namin yung mga bago nating manonood no? Sa ating free webinar for beginners. So, yung mga magagaling na tatagal natin kasama, this is not for you. Actually, this is for your friends and families, no? Na gusto niyong matuto rin mag-trade. Okay? So, invite natin sila for free webinar for beginners yan. And papansin nyo, no? May mga ibang logo na dito like Meta, Tesla, Bitcoin, and so on. So, kailangan nating mag-move sa other exchange. Though, hindi natin iiwanan ng PSE, pero kung nasan ang flow of funds, dapat nandun din tayo, no? Siyempre, may mga times na bullish ang market at parang wala kang magagawang mali kapag ito. Doon tayo sa madali, doon sa easy money. Okay? Pag hard money yung market at environment, mahirap kumita doon. So, kung nasa ng easy money, doon tayo. Okay? That's why mayroon tayong mga bagong logo dyan. This is will be done online January 16 at saka January 17, dalawang araw. No? Yung isa is technical analysis, yung pangalawa is building wealth through long-term investment. Okay? So, join lang. Kung sino mag-join dyan, mag-register kayo dito. Ayan, sa forms and mag-join sa Discord channel. Okay, so yun lang para sa mga new viewers natin. Libre yan, kaya ano pang iniintay nyo? No? Join na. Okay, so simulan natin sa SMPH. PH, kitang-kita. Downtrend. Ayun, may downtrend channel. At every time na binabasag yung kanyang yung kanyang support line is bumabagsak. Pero may times din naman na nagbe-breakout siya from dun sa mga downtrend na yan. At pag nag-breakout yan, edi may opportunity ulit na kumita. Gaya nun. So ngayon, malapit na. Yun o. Ito yung ating trend line. Dikit natin konti. Yan. At mukhang gusto nang lumaya ni SMPH. Okay? Nga lang, hindi tayo ganun ka-bullish. Kaya baka mangyari dyan is parang ganito. Nagbo-bottom out pa. So, hindi nagmamadali. So, kung gusto nyo ng SMPH, edi dyan sa ilalim. No? 25. Pero, huwag nating kalimutan na pwedeng mag-slide yan all the way down. Parang ganito, ayun. May bounce nga, pero nag-slide naman bago pa umakyat. Ngayon, kung umakyat siya, ang target niya, siguro for the year na. Or medium term na. Yan. Somewhere na 31. Problema lang dito kay, walang dividends to. Yun ang mahirap dito. Okay. Pero so far, goods naman to, no? Hindi ka naman mapapahiya dito. Kung long term lang, pwede. Ito, pandemic low to Kaso binabalikan nila Yan. So, pababa, no? Pababa pa. Okay. Okay ba ang FA niyan? Tignan natin. SMPH. Earnings. This is 2025 na. Hindi yan. Ito ang 2025. Updated na tayo. So, 8%. Dating 3% ang 2025 growth forecast ngayon is naging 8%. So, improving. Plus, mukhang kayang-kaya dahil, ayun siya ay nasa 12% na. Okay. So, okay din naman talaga si SMPH. Maganda ang earnings, maganda ang valuation at 55% upside, no? All buys. So, goods talaga. Ano lang, timing lang, proper timing.
Okay, next. Next natin is Globe. Okay, chart natin yan si Globe. If you are waiting for the IPO, most likely mga second half na yun ng 2025. So this first half wala kang ina-expect, no? Kaya kasi sinasabi nila is dapat maganda ang um, environment. Okay, eh medyo hindi maganda. Kaya di-delay nila yan at tingnan nila sa second quarter kung maganda or sa second half. Kung maganda, itutuloy. Kung hindi, edi baka third quarter or early next year pa. Okay, so hindi sila nagmamadali. Pero breakout naman siya, kaya lang huwag niyong kalimutan na resistance yung level na yun, no, yung 2-2. At na-hit na yun, breakout siya dito sa trend line na to, di ba? So, going down. Tapos, yun, resistance. Kung malakas yan, eh, babasagin niyang 2-2. Diyan magre-range siya ng bago. 2-2 hanggang 2-4. Ayan. So, we're dyan. So, sana yun ang mangyari. Pero kung hindi, eh, babalik yan dito. No? Magre-retest yan sa 2-1 area. Hanggang sa makapag-create ng bagong pattern around this level. Hindi pa naman overstretch, undervalued pa, or I mean, yun, no? Nasa ilalim pa. So, wala pang momentum. Mag-momentum yan pag nabasag ng 2-2. Okay, Globe, okay ba yan? 3% ang target. Mukhang kayang-kaya. Masyadong mababa yung target na yan. Kasi 6% na siya year on year. Valuation, 13 times. No? Historical niya is 12 pala. Forward or current historical niya is almost 15. So, okay pa rin. Dalawang buy, isang neutral. Maganda ang dibs, 5%. So, habang nag-aantay ka ng ng IPO, pwede. Basta buy as low as you can. Tignan natin kung mag-revisit dito. Yan, dyan. Magkano ba yan? 1.9. Below 2,000 pala yun. Tignan natin kung magre-revisit. Kakabayad lang yan ng dividends. 1.75. Magbabayad uli yan ngayon. Kailan to? March. Okay lang. Regular naman magbayad to. Walang problema. BPI. Yun. Binagsak na si BPI. Parang ayaw bumangon. Pero isa to sa magandang pulutin. Meron ako isang inaabangan pero hindi pa magbigyan. Anyway, pag nag-aabang ka sa gantong hindi naman bullish market, iwanan nyo lang sa ilalim yung mga bid nyo. Pag hindi tinamaan, hayaan nyo lang. Bababa pa yan. Yung lagi nyo iisipin. Kasi pag bumili ka, nabul mo, delikado. Basta yung MA200, nag-perform siya ng base dito pero matigas yung MA200 na yan. So most likely, gusto mo ng BPI dito sa pinakamababa. Mga, yan. Sa trend line na to, 118 or 120. Kasi 120 mataas pa yan. Yung trend line na lang na yan, 120. Uptrend naman siya and of course, banks will be always there for the recovery. Ang hindi ko lang gusto kay BPI, mababa yung kanyang dividends. No? Ayun. 143. Tapos, 165 sa mga 3%. O tama yung 3%. Okay na rin, pero hindi ganun kalaki like 5 or 8%. Pero, goods yan. Still undervalued. 21% upside target price is 151. Yun, 151. Okay, si Globe, 26. At saka si SMPH is 37 ang target price. Okay, next natin na stocks is AC. AC, ang baba na rin, no? Iba talaga pag nagbago yung narrative. Malaking diferensya. Imagine nyo, dito natin pinagkaguluhang bilhin niya, no? Sa 623. Or let's say, sa
Tama, mga 623 ang consolidation na 'yan. Ngayon below na siya sa consolidation na 'yun. Ganyan talaga kapag bear market or let's say nagbago yung narrative. Ngayon kung i-cha-chart natin 'yan, mayroon na yang ano, mayroon na yung medyo downtrend na. Maganda naman ang AC kaya lang kung hindi maganda ang environment, mahihirapan din siya mag-recover. So, ako titipirin ko 'to, babaratin mabuti. 'Yan, mga 560 or kung tatama pa sa 530 for AC. Kasi nagbabasag, eh, ayan 'no, nagbubutas ng support. Parang mga relief rally lang, hindi natin gusto 'yan. Puwede malaking relief, pero yung maliliit na bounce talo 'no, talo sa effort. Okey, liit pala ng chart ko, lakihan natin. Iyon, AC. Next is AC, FA niya 11% o above target naman. PE, and tagal ko din nag-chart parang hindi ko na kabisado, And yun, undervalued. Target price is 900. Upside is 40. Tingnan natin. Ay, layo. Basta yun, 900 daw. All buys. No? Goods talaga. Wala lang dibs. Meron maliit. Lang SMPH tapos na to, no? Oo nga. SM na last. SM, yun, may sukat na, SM, I doubt kung gagawin niya yan. Pero target price siguro yan, 1,000. SM, yun, above 1,000, 1,1. Tatlong buys ang hold, 20%, 23% upside. Target price is 1,1 nga. PE niya is 13. Historical is 25. It's undervalued. Chart-wise, ito lang yung may magandang chart na nakita natin, no? Uptrend. Yun. Ito sa short term, natin yan. Pero sa long term is downtrend din pala si SMPH or si SM. Kung aakit yan this year, tama yan. Mga dyan lang yan. 1,000 nga. So, kung bibili ka, parang maganda naman yung consolidation. Mukhang parang about to break out. Yun. So, hanggang di nakaka-breakout yan, di wag muna. Kung bibili mo naman dito, 4% na yun, no? Pero ako, tingin ko lang, baka bumisit pa yan dito sa ilalim. 850. Baka sumili pa yan dyan. Okay? So, no need to rush. Dahan-dahan lang. Dahil January 20, ang inauguration ni Trump. At baka may circus show pag upo nun. Baka maipit na naman kayo. Huwag niyong madaliin. Kung bumili man kayo, dapat handang ipaipit yung fund na yun. Talagang ipit fund ang tawag doon. Ready maipit ng matagal. Okay? Pero kung ayaw niyo maipit, huwag niyo ipasok muna. Antayin niyo munang maupo si Trump at hayaan niyo siyang magpakitang gilas. At pag may opportunity sa kanya ipasok. Okay? So yun lang for part 1. And mamaya dito tayo sa mga exciting, no, part 2. Okay? So if you want to join our Discord channel sa YouTube, just click the join button here sa subscribe button. Yan. Discord yan ang mga YouTube subscriber. If you want to be part of TFT Discord, join kayo sa ating free webinar at ito naman ang kanyang link para sa TFT Discord community. So yun lang. Thanks for watching at kita-kits sa part